Mga mahal na kapatid, ang suliranin tungkol sa maling pagpapakahulugan sa Biblia ay matagal nang umiiral. Gayunpaman, mas naging talamak at mapanganib ito ngayon dahil sa malawakang paggamit ng social media. Hindi kaunting tao ang gumagamit o kaya ay nagbabanggit ng mga talata ng Biblia para linlangin ang iba, maghugas kamay, magtago ng kanilang lihim na layunin o masamang intensyon at ang kanilang mga maling gawa. Ang kawalan ng kaalaman at maling pag-unawa sa nakasulat sa Biblia ay naging dahilan upang marami ang mag-isip, magkonklusyon na ang lahat ng paniniwala ay mali at mapanganib. At ang masama pa, nagakay sa marami na ang isipan ay walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Nakalulungkot po maging sa mga tao ng Diyos ngayon, marami nang nawalan ng interes sa paglilingkod sa Diyos o tuluyang tumalikod sa Kanya dahil sa pagkalito sa kanilang naririnig sa mga pagsamba na sa tingin nila ay ibang-iba sa kanilang mga narinig at natutunan noon. Gayunpaman, ang pagkawala ng interes o pagtalikod sa paglilingkod sa Diyos ay hindi rin po bago. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga lingkod ng Diyos, mga individual, grupo, organisasyon na tumalikod sa Diyos o hindi nanatiling tapat sa Kanya. Dapat ba nating ipagtaka? Dapat ba nating ikagulat, mga kapatid, kung maraming mga lingkod ng Diyos ang tumatalikod sa pananampalataya o lumalayo sa Kanya at sa Kanyang mga kautusan? Basahin natin ang sagot sa aklat ng Apokalipsis sa 20 ang talata po ay Gs. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Dapat ba nating ipagtaka, ikagulat na maraming mga lingkod ng Diyos ang tumatalikod sa pananampalataya o lumalayo sa Diyos o sa kanyang mga utos? Ang sagot ay hindi. Bakit? Sapagkat batid natin na si Satanas, ang Diablo, ang may pakana ng lahat ng ito, pati na ng kanyang mga kinakasangkapan. Anong layunin nila? Para hadlangan ang mga lingkod ng Diyos sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Pero batay sa ating binasa, ano ang gagawin sa Diablo, sa Satanas, at sa kanyang mga kampon? Ibubulid sila sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Bakit kaya si Satanas at ang kanyang mga kampon ay nagtatagumpay sa pagdaraya, sa paglinlang, maging sa mga tao ng Diyos? Anong dahilan? Sa ikalawang Korinto 11:14 hanggang 15, ganito ang pahayag ni Apostol Pablo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, hindi malaking bagay na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa.
Bakit kaya si Satanas, ang kanyang mga kampon, ay nagtatagumpay sa pagdaraya, sa paglilinlang, sa mga tao, maging sa mga tao ng Diyos? Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, hindi katakataka, sapagkat si Satanas ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, maging ang kanyang mga ministro. Kaya, kayang-kaya ni Satanas na magbalat kayo. Kunwari, magmamalasakit. Kunwari ay dadalin ka sa ikabubuti. Pero, ang totoo, dadalhin ka niya sa kapahamakan. Kumuha tayo ng halimbawa. Sino ang mga unang biktima? Nalinlang ni Satanas. Nadaya niya. Babasahin natin ang nakasulat sa Henesis, sa 3:1 hanggang 6. Ganito ang pahayag. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan, makakakain kami. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon, ni huwag niyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain yaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging mga parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Sino po ang mga unang biktima na nalinlang ni Satanas? Nadaya niya, nakuha niyang tumalikod sila sa Diyos. Ang unang mag-asawa. Pansinin ninyo, kunwa ang dyablo, si Satanas ay nagmamalasakit, hindi niya kayo mamamatay. Pagka kinain niyo yung bunga niya, oh, magiging parang Diyos kayo. Makakakilala kayo ng mabuti at masama. Pero, anong ibinunga ng ginawang paglabag ng mag-asawa sapagkat nadaya ng dyablo, nadaya ni Satanas? Alam natin na sila'y pinalaya sa halamanan ng Eden at sinumpa ang lupa, sinumpa niya ang tao. Hanggang ngayon, mga kapatid, ganyan pa rin ang modus ni Satanas eh. Hindi nagbabago. Ang kanyang biktima ay pinapaniwala niya na para bagang ang kanyang ipinagagawa sa kanila ay para sa kanilang ikabubuti. Ngayon nga eh, kapwa sa mundo ng politika at mga reliyon, merong mga tinatawag na mga taong religyoso ngayon na tila napakarubdob na magbunyag ng mga korupsyon. Pero kung susuriin mong mabuti, sila mismo sangkot sa korupsyon at anomalya. Kung magsalita, akala mo nagmamalasakit eh. Kung magsalita, akala mo para sa ikabubuti eh. Hindi ho. Sino naman ang unang bayan ng Diyos? Na nalinlang ni Satanas. Nadaya niya. Napapaniwala sila na ang gagawin nila'y
para sa ikabubuti at para sa Diyos din naman. 32:1-5 sa Eksodo. At nang makita ng bayan na nagluluwat si Moises sa pagpanahog sa bundok, ay nagpipisan ang bayan kay Aaron. At nagsabi sa kanya, tumindig ka, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat tungkol sa Moises na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin maalaman kung anong nangyari sa kanya. At sinabi niya Aaron sa kanya, alisin ninyong mga hikaw na ginto na nasa tainga ng inyong asawa, ng inyong mga anak na lalaki at babae, at dalhin ninyo sa akin. At inalis ng buong bayan ang mga hikaw na ginto na nangasa kanilang mga tainga at dinala kay Aaron. At kanyang tinanggap sa kanilang kamay at niyari sa pamamagitan ng isang boril ang ginawang isang guyang binubo at kanilang sinabi, ang mga ito ang magiging iyong mga Diyos, o Israel, na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. At nang makita ito ni Aaron ay nagtayo siya ng isang dambana sa harapan niyaon at itinanyag ni Aaron at sinabi, bukas ay pista sa Panginoon. Ang tinutukoy sa mga talatang ating binasa ay ang bayang Israel. Nang makita nila na itong si Moises ay nagtatagal o hindi pa nakakabalik sa kanila, sapagkat si Moises ay umakyat sa bundok upang tanggapin ang kautusan ng Panginoon. Sa kanilang pagkainip, naisip nila na gumawa sila ng larawang inanyuan para sambahin. Sa makatwid, para sa kanila, akala nila mabuti pa rin yun. Dahil ang dahilan ay sasamba sila sa Diyos. Pero ang hindi nila napagtanto, yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan eh. Pagsamba sa ribulto na bawal ng Diyos. Ay dahil sa nadaya, tuluyan silang natalikod sa Panginoon Diyos at dumating ang pagkakataon, sila'y sinumpa ng Diyos. Ang Israel ay naging sunog na lupa, pinabagsak ng mga dayuhan, na yan ay mababasa natin sa Isaiah 1:4, 7-9. At kung babalikan natin yung Isaiah 1:4, paano inilarawan ng Diyos ang bayang Israel? Ang sabi doon ay bansang makasalanan, mga taong puno ng kasamaan, mga anak ng masasamang tao, mga anak ng katiwalian. Itinakwil ninyo ang Panginoon, nilait ang banal ng Diyos ng Israel pagkatapos ay tinalikuran ninyo sila. Ganyan kasama ang bayang Israel. Bakit? Nadayan. Nalinlang. Ano po ang dapat nating pakatandaan, mga kapatid? Hanggang ngayon, yung mga naliligaw, yung mga sumasalungat sa kalooban ng Diyos, ang paniniwala nila, yung kanilang ginagawa para sa Diyos, para sa ikabubuti. Kaya, alam nyo, ang pinupuntirya ngayon nitong Diablo at mga kasangkapan niya ay yung mga miyembro ng iglesia para sila ay hilingin o hikayatin na sumama na sa kanila. Pagdating naman sa pinuno ng bayan ng Diyos, sino ang halimbawa ng pinuno ng bayan ng Diyos na nalinlang, nadaya na mapaniwala na hindi siya papanagutin ng Diyos sa pagtalikod
sa mahigpit niyang tagubilin. Sa unang Samuel 5:9 pagkatapos ay 19 hanggang 22, ganito pong nakatala. Ngunit pinanghinayangan ni Saul at ng bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, sa mga pinataba at sa mga kordero at sa lahat ng mabuti at yaong mga hindi nila lubos na nilipol. Ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam? At ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. At sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon. At ako'y yumaon sa daan na pinagsuguan sa akin ng Panginoon. At aking dinala si Agag na hari ng Amalek at aking lubos na nilipol ang mga Amalisita. Ngunit ang bayan ay kumuha ng samsam, ng mga tupa at mga baka, ng pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Alam natin kung sino ang tinutukoy sa mga talatang ito na ating binasa. Ito'y si Haring Saul. Si Haring Saul ay binigyan ng karapatan maging pinuno ng bayang Israel. Siya sana ang dapat na maging mabuting halimbawa sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Subalit, hindi ito ang nangyari. Siya ang naging pinakamasamang halimbawa ng isang pinuno sa bayan ng Diyos dahil hindi niya tapat na sinunod ang mahigpit na tagubilin ng Diyos sa kanya. Ano katwiran niya nang labagin niya ang mahigpit na tagubilin ng Diyos sa kanya? Ano ang kinakatwiran niya? Ihahandog daw niya yung kanilang mga samsam. Ihahandog niya sa Diyos. Kaya ang isip nung talikod, yung gagawin niya para sa Diyos pa din. Pero ano ang sabi ng propeta sa kanya? Hindi sinabi ng propeta na nagsisinungaling ka. Hindi, diretso. Ang sabi ng propeta sa kanya ay, natutuwa kaya ang Diyos sa mga handog, bunga naman ang hindi pagsunod. Mas mainam anyang pagsunod. Dahil diyan, alam natin kung ano ang nangyari kay Saul. Hindi siya napabuti. Itinulot siya ng Diyos sa masamang pag-iisip. Nakalulungkot, mga kapatid, hanggang ngayon, may mga pinuno at ministro na hindi sumusunod sa doktrina at sa tuntunin ng Biblia. Sa halip, patuloy nilang binibigyang katwiran yung kanilang maling gawa. At ipinipilit na yung kanilang gagawin ay para sa ikabubuti ng marami, ikabubuti ng bansa, ikabubuti ng bayan ng Diyos, para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yan ang sinasabi nila. At yan ay nakita natin muli sa pinakabago nilang rally sa EDSA na kanilang inorganisa na nagdulot ng masamang epekto sa buhay at kabuhayan ng maraming mga tao. Mga kapatid, yung sinasabi nila, iba naman sa ginagawa nila.
Ay sino po ang mapapapaniwala nitong mga taong ito? Ang mapapapaniwala nila, edi yung mga kampo nila, yung mga kasaba nila na parehong naligaw na. At dahil sa laging nakaumang ang panganib ng pagtalikod sa Diyos, ano po ang ipinagpauna o ibinabala ng mga apostol sa mga unang Kristiyano? Pakinggan natin si Apostol Pablo sa kanyang pahayag sa 29:30, Aklat ng Gawa. Aking talastas na pag-alis ko, magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masama upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Dahil po sa laging nakaamba ang panganib ng pagtalikod, ano po ang ibinabala ng mga apostol sa mga unang Kristiyano? Sabi ni Apostol Pablo, pag alis ko, tinutukoy niya yung pagkamatay niya. Ano mangyayari? Papasok ka niya mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At binigyang diin niya, magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masama para dalhin nila yung mga kapatid sa likuran nila. Ibig sabihin, para pasunurin nila. Ay sino ba ang kausap ng mga apostol sa pagkakataong yan? Ang kausap niya, yung mga tunay na Kristiyano eh. Saan manggagaling po yung magliligaw sa kanila? Doon din, sa kalipunan ng mga taong yun. Kumbaga sa kolokyal na salita ay doon din sa circle of friends na yun eh. Doon din sa mga kasamahan ninyo, doon mismo sa grupo nyo. O hindi ba ayon sa kasaysayan? Anong ginawa ng mga humalili sa mga apostol? O hindi ba unti-unti ipinasok yung mga maling aral? Kagagawan niya ng mga obispo, ng mga matatanda sa iglesia. Yung mga tiwali, mga hindi nanindigan. Alam niyo yung pagtalikod, unti-unti naman yan, hindi naman bigla yan eh. Halimbawa, yung aral na si Kristo'y tao at Diyos pang totoo, ilang daang taon bago yan natanggap, bago yan naging opisyal na aral. Yung pangalan ng iglesia, unti-unti yan na nabago. Mula dun sa original na Iglesia ni Cristo hanggang sa dumating ang pagkakataon na palitan na ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kaya napapaisip din tayo sa kasalukuyang pangyayari ngayon na balikan natin yung ipinauso nila sa pagtitiwalag sa panahon nitong mga masasamang mga leader na idinugtong doon sa pagtitiwalag eh. Huwag niyo silang kakausapin, huwag papagpakitaan ng awa. Mali po yun eh. Ang aral eh, hindi ba? Mahalin mo yung kaaway mo, pag malasakit mo yung kapitbahay mo, tulungan mo yung mga nangangailangan.
Eh, nung ipinauso nila yon, aba, kung titingnan mo yung ibang mga kapatid ngayon, kung tratuhin yung mga tiwalag, eh parang totoo na yung aral na yun eh. Parang opisyal na eh. Doon sa iba, inaakala nila pag sinunod nila yun, para sa Diyos pa rin. Hindi na. Ngayon, mga kapatid, dahil sa ang pagsubok na dumating sa iglesia, eh lumalala pa. Mayroong mga kasama tayo dati na tumalikod na doon sa aral na dati nilang ipinagtatanggol naman. Dati nananalig sila eh, pero nang mangyari ito sa iglesia, eh tinalikuran na rin nila yun. Gayunpaman, ang katwiran nila ay sinusunod naman daw nila yung karamihan sa mga doktrinang kanilang narinig. Yun ang kanilang, sabihin na natin na yun ang palusot nila. Eh, ang hindi nila nalalaman, mga kapatid, isang maling doktrina lang ang kanilang sundin, ang kanilang itaguyod. Sapat na yun. Sobra-sobra na yun para magawa nila yung pagtalikod. Bakit? Ano po bang mahigpit na utos ng Diyos sa mga lingkod niya para wag silang maligaw? 12:32 ng Deuteronomio. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Huwag dadagdagan, huwag babawasan. At sa Mateo 5:18, nakasulat ang ganito, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kahit kudlit, hindi dapat na ibawas o idagdag. Mga kapatid, yung doktrina na tinanggap natin noon sa panahon ng kapatid na Felix Manalo, sa panahon ng kapatid na Eranio Manalo, sapat yun sa ating ikaliligtas. Hindi na dapat nadagdagan, hindi na dapat bawasan. Alam nyo, mayroong mga ministro ngayon, dating mga ministro, na ngayon ay kamukha natin ang kalagayan. Itiniwalag na rin sila. Pero ang ginagawa nila ngayon, nagtataguyod sila ng ibang aral. Anong katwiran nila? Sa panahon daw kasi ng sugo, mayroong hindi na ituro. Pagdating naman ng panahon ng kapatid na Eranio Manalo, meron daw itinuro ang kapatid na Eranio Manalo na ang naging katuparan ay hindi sa panahon ng sugo kundi sa panahon ng kapatid na Eranio Manalo. Ngayong nangyari ito sa iglesia, sila daw naman ay mayroon din daw karapatan na magturo.
Ano ang kanilang ituturo? Yung hindi na ituro ng sugo. At malamang, siguro, yung hindi na ituro ni kapatid na Eranio Manalo. Pero ang tanong ito, nasaan ang kanilang kahalalan? Kanino galing yung kanilang kahalalan? Sapagkat tatandaan ninyo, mga kapatid, ang itinuro ng kapatid na Eranio Manalo, sabihin pa natin na natupad sa panahon niya at hindi sa panahon ng kapatid na Manalo. Tatandaan ninyo, wala siyang itinuro na sumalungat sa turo ng kapatid na Manalo. At ano ang kahalala ng kapatid ng Eranio Manalo? Siya ang pinili, di ba? Siya ang inihalal na pumalit, humalili kay kapatid na Felix Manalo. At yun ay sinasampalatayanan nating pinagtibay ng Diyos. Itong mga nangangaral ngayon, na ang ipinangangaral naman maling doktrina. Nasaan ang kanilang kahalalan? Nasa Biblia ba? Kung nasa Biblia, basahin nila sa atin. Patunayan nila sa atin. At ang nakakapagtaka sa mga ministrong ito, dati, tinataguyod mo yung doktrina eh. Dati, nung hindi ganito iglesia, nagdudoktrina ka. Pinaninindiganan mo yan, tinuturo mo yan. Nung dumating ang pagsubok na ito, ba't ka nagbago? Kailan natin narinig na, mga kapatid, pagka dumating ang pagsubok sa iglesia, yan ang pagkakataong mababago na rin ang mga doktrina. Kailan natin narinig yun? Ang narinig natin manalig kayo hanggang wakas, sapagkat yun ang maliligtas. Bakit merong nalilinlang? Bakit merong nadadaya? Isa lang ang ugat na dahilan. Hindi sumasampalataya. Masakit, pero yun ang totoo. Bakit ka padadaya kung sumasampalataya ka? Bakit? Bakit nangyari yan? Mga pangahas na naglitawan at nangaral. Akala mo naiintindihan yung kanilang ipinangangaral. Tandaan natin itong talatang to, mga kapatid ha. Unang Timoteo 1:7. Itinakda rin ba ng Diyos yan? Paunang pahayag din ba yan ng Diyos? O ito, 1:7, na nagsisipag na siyang maging mga guro ng kautusan. Bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Santiago 3:1, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Katuparan din pala ng Biblia yan, ng paunang pahayag ng mga apostol. Na may mga magsisipag-nasang maging guro ng mga kautusan. Hindi naman alam kung ano ang kanilang sinasabi. Halimbawa na lang yung small remnant. Mali ang pagkaunawa nila dyan. Na yung small remnant daw, yung grupo nila ngayon. Mali po yan. Talikod na aral yan. Ay ngayon,
Paano po yung mga naaakit nila? Paano rin mismo yung nangaral ng mali? Binasa na natin kanina eh. Yung unang-unang talata sa ating leksyon. Ibubulid niya sa kaparusahan. Kaya, dito sa EGM natin, sa mga pagsamba natin, mga kapatid, sinisikap po ng mga ministro na ipaalaala sa inyo yung tapat na doktrina, yung tunay na doktrina. Kung sakaling marinig ninyo kami dito na magturo na ng ibang doktrina, ayan na ang panahon na maghiwa-hiwalay na tayo. Pero hindi ho mangyayari yun. Sino po ang dapat nating tularan na natiling matatag sa panig ng Diyos, sa panig ng katwiran? Pakinggan nyo, sa 1:22, sa Job, sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job na inari mangmangmang ang Diyos. Tularan natin si Job. Si Job, sa isang saglit, nawala ang lahat ng bagay sa kanya. Maging ang kanyang mga anak. Pero, ang sabi ng Biblia, sa lahat ng ito, hindi nagkasala siya. Anong ginawa ni Job nang mangyari sa kanya? Ang napakalaking pagsubok sa kanyang buhay. Hindi batang nakasulat ay hinapak niya ang kanyang balabal. Hinahit niya ang kanyang ulo. Natanong sabi niya, ako'y lumabas sa mundong ito na walang dala, walang anuman. Babalik ako sa aking lumikha ng gayon din. Hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi siya nawala ng pag-asa. Hindi niya tinalikuran ang mga aral ng Diyos. Kung babasahin natin yung 23:12, ang sabi niya doon eh, hindi ako humibalay sa kanyang mga utos. Iningatan ko ang kanyang mga salita ng higit kaysa kailangan kong pagkain. Eh paano po kung sabihin ng iba na hindi ko na ho kaya eh. Lalo na pagka nakikita ko ang ginagawa sa iglesia ng mga tagapanguna pa man din. Hindi ko na ho matiis. Ano ang payo sa atin? Pakinggan nyo. Ang unang Pedro 5:6-7. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y pinagmamalasan. Hindi mo na kaya? Oo, pagka sinarili mo. Pero ang sabi ay, ilagak mo sa Diyos ang lahat ng iyong kabalisahan. Lahat. Bakit? Ipagmamalasakit ka niya. Mga kapatid, totoo na may mga taong makapagmamalasakit sa atin. Pero ilang beses lang. Una, makalawa, ikatlo. Darating ang panahon. Mangangailangan din yun. Hindi habang panahon. At hindi ibig sabihin magtitiwala tayo sa tao. Sa Diyos tayo magtiwala sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya, halos mawalan ka ba ng pag-asa na, kapatid? Lalo pa nga't nakikita mo kung anong ginagawa sa iglesia sa maraming mga kapatid ngayon. Idagdag pa rin yung pansarili mong suliranin. Baka may sakit ka pa. Ang sabi ng Diyos eh,
ilagak mo yan sa Kanya. Kaya, samantalahin ninyo pagkakataong ito, mga kapatid. Anong nais niyong hilingin sa Diyos? Ghihintay siya. Manalangin kayo, magpakumbaba sa harap ng Diyos at sabihin ninyo sa Diyos kung ano ang nararamdaman ninyo, ano ang nagpapahirap sa inyo, kalooban. Ipagmakaawa ninyo, lingapin kayo ngayon ng Diyos. Ipangako natin sa Kanya, mga kapatid, na mangyari nang mangyari. Ako'y sa panig ng iyong kautusan, Ama. Ako'y sa panig mo hanggang sa bawiin mo na ang aking buhay at lakas. Pagpalain kayo, tumayo kayo, mga Panginoon namin Diyos. Salamat ng marami sa iyo. Muling nahayag ang iyong pag-ibig. Nakita namin ang pagmamahal mo sa amin. Ayaw mong maiwalay kami sa iyo. Ayaw mong maligaw kami ng landas. Salamat sa iyong paalala. Salamat sa iyong pag-ibig. Suklian namin ito ng katapatan, ng iba yung pananalig sa iyo at sa magagawa mo po sa amin. Ingatan mo ang aming puso. Likain mo itong tapat, mananampalataya, upang kailanman huwag kaming maligaw sa iyo. Napakasakit, Ama, na mangyari na sa panahong ito ng aming paglalakbay, ngayon pa kami maagaw ng masama. Maawa ka na sa amin. Tulungan mo kami matapos namin ang aming takbuhin, karapat dapat sa kaligtasan. Tanawin mo ang maraming taon sa aming buhay na kami naglingkod ng tapat sa iyo. Minahal namin ang aming tungkulin sa iglesia, ang aming mga pagkukulang, mga pagsuwa ay limutin mo ito sa amin. Ibiyaya mong pagkakataon, Ama, para patunayan namin sa iyo nakahanda kaming sumunod pa at magtapat sa iyong mga kautusan. Tulungan mo kami sa araw-araw. Pangunahan mo ang aming paglalakbay. Kung hindi na kami halos makahakbang sa bigat ng aming mga pasaan, Ama, akayin mo kami. Iabot mo ang iyong kamay. Damputin mo kami ng iyong kapangyarihan. Pagalingin mo ang mga may karamdaman. Palakasin mo pa ang kanilang katawang laman. Magamit pa sa mga paglilingkod sa iyo. Alalahanin mo ang mga anak ng mga magulang na naririto. Bigyan mo sila ng magandang kapalaran. Ingatan mo sila, Ama. Ano man ang kanilang marating sa buhay na ito. Maging mabuting mga anak sila sa kanilang mga magulang. Maging mabuting mga lingkod mo. Alalahanin nilang palagi na ikaw ang gumagawa ng kabutihan para sa kanila. Sambahin ka nilang palagi, paglingkuran ng iyong pangalan. Ama, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tumitiwala kami basbas at pagpapala. Iginawad mo na sa amin. Pinagpala mo rin ang aming mga kapatid na patuloy na ginigipit, patuloy na pinipinsala. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.